Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang tila nakakagulat nga na isiniwalat ng matitinong mga abogado at mga attorney at mga vlogger sa ginawa nga di umano ni Tambaluslos na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kung meron talagang gagawin si Vice President Sara Duterte na kabutihan para sa ating mga kababayang Pinoy ay talagang pinupuna at binabatikos agad neto. Kaya naman talagang ano kaya ang gusto nilang palabasin na wag nang gumalaw si Vice President Sara Duterte at gumaya na lang sa mga tambaluslos na ito na puro na lang pangulimbat ng kaba ng bayan ang kanilang ginagawa. Kaya naman veneltahan agad ang mga tambaluslos na ito na puro na lang paninira at paninisi ang ginagawa ni VP Sara Duterte para sa ating mga kababayan na pagtulong. Kaya naman talagang hindi pa rin nagpapatinag si Vice President Sara Duterte na gumawa ng kabutihan at gampanan ang kanyang trabaho kahit puro na lang paninira ang ginagawa ng mga tambaluslos na ito na dapat talagang imbestigahan at parusahan kung may mapapatunayan na nagkasala sila. Sa kabilang banda ay talagang nagulat nga ang lahat dahil nga di umano minulto nga si President Bongbong Marcos sa loob mismo ng Malacanang at siya mismo ang nagsabi na minulto di umano si President Bongbong Marcos. Banat ng maraming netizen, karma is real, sana mabuhay at talagang makonsensya kayo sa ginagawa nyo sa taong bayan at tuparin na ninyo ang inyong mga pangako na pabababahin ang mga bilihin dahil pahirap lamang ito sa ating mga kababayang mga farmers at mga fishermen na umaasa sa pagbabago ng bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Sino ba yan? Kilala nyo yan, di ba? Nakita nyo guys sa screen nyo? Isa yan sa mga sumusuporta po kay Tambaluslos. Ang sabi niya, this rating shows that Speaker Romualdez efforts throughout the past year and past year and a half haven't gone unnoticed and unprecedented. It further affirms our view of Speaker Romualdez, who is quiet but good general. Wow! Quiet daw guys, quiet si Quiet daw si Tambaluslos at good general daw. Si Tambaluslos, good general. Ibig sabihin, good leader daw mga kaibigan. Niloloko mo ba kami, Congressman? Ha? Niloloko mo ba kami, Congressman? Anong good general? Anong sinasabi mong quiet good general? Paano naging good general si Tambaluslos? Kailan ba naging good general yan or good leader yan sa Kamara? Di ba ang dami nga nangyari sa Kamara? Nagkakagulo nga sila dyan. Tapos sasabihin mo good general, quiet and good general. Tahimik daw guys si Tambaluslos. Siya bagay, tahimik naman talaga sila. Si pinsan niya, tahimik din. Pero wag yun namang sabihin, good general. Hindi po namin matanggap yan. Ang dami pong nangyari sa Kamara na hindi niya po na-control. Palpak po siya. Yan ang masasabi namin. Yan ang opinion ko. Palpak po siya. Mr. Representative Robert Ace Barbers. Ayan walang masyadong satsat. Wala daw masyadong satsat mga kaibigan. Sabi niya, walang masyadong satsat. Trabaho lang. Nakikita na ito ng tao. Filipinos know results when they see it. And their recognition of the speaker makes us very proud. Wow, proud na proud daw sila mga kaibigan sa ginawa po ni House Speaker. Palakpakan naman natin guys. Proud na proud daw sila. Bravo naman kayo. Kakahiya kayo, kakapal na mga pes nyo. Siya po nagsabi niyan, hindi po ako nagsabi niyan. Proud na proud daw sila sa ginagawa daw ni Tambaluslos. Ano bang ginagawa ni Tambaluslos? Ba't ka naging proud? Naghimog tumbong ka ba? Himog ka ba? Himog tumbong. Kaya ka naging proud? Hindi ko maintindihan bakit sinabi niyang good general at proud daw siya. Saan kay banda do?
Saan kaya banda doon na magiging proud sila kay House Speaker or kay Tambaluslos? Sa tingin nyo guys, saan banda doon? Wala, di ba? Baka ano to? Baka himod nga. O si June Hensley, mga kaibigan, nagpalipad po, no? Nagpakulay po siya ng $2. Maraming salamat po, June Hensley. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Ayan po. Barber Forever. Balimbing. Balimbing nga, tama. Balimbing nga. Maraming salamat, June Hensley, sa inyong pakape, ha. Ayan guys, maraming po. May kape na po tayo ngayong gabi. Ayan, si June Hensley. Ayan, maraming salamat. Hindi ko talaga matanggap, mga kaibigan, itong sinasabi po ni Barbers, guys. Dahil ang layo po. Malamang, magkano kayo bayad dito? Alam na natin. Kaya nga, itong mga tao na to, tandaan nyo ang mukha, tandaan nyo ang pangalan. Kasi itong mga tao na to, ayaw po nila mag-release ng resibo. Ayaw nila magpakita ng liquidated with receipt. Kaya po, talagang pinapalakpakan nila si Tambaluslos. Kaya po sila itong mga to, bumalambing or bumaliktad or sip-sip, no? Mga sip-sip to kay Tambaluslos. Kasi gusto nila yung ginagawa nila palagi, mga kaibigan, na liquidation with certification lamang. Ayaw nila ng resibo. Dahil pag may resibo, sabi nga ni Sas, kung walang resibo, kung walang audit, may kupit. So kaya po nagustuhan nila. Kaya po na-appreciate nila ang ginagawa po ni Tambaluslos. Pumapalakpak po ang kanilang mga tenga, mga kaibigan, sa ginagawa po ni Tambaluslos. Lahat sila agree. Dahil yun ang ginagawa po nila, mga kaibigan. Nagpakasasa po sila sa kaba ng bayan for all these years. Ngayon lang natin nalaman, mga kaibigan, na araw-araw na pala tayo ninanakawan. Kawawa po tayo kasi. Taxpayers' money yan. Dapat po manawagan talaga tayo, mga kaibigan. Huwag po tayong matulog, guys. Hindi literal na matulog. Siyempre, kailangan natin matulog. Ibig sabihin, huwag tayong tutulog-tulog sa pansitan, mga kaibigan. Kailangan po nating manawagan. Di ba? Delikado po, guys, pag yan. Pag nakalimutan po yan sa kamera. Kunwari, nakalimutan nila, parang gano'n na lang, parang wala na. Goodbye po ang pera natin, mga kaibigan. Kawawa po tayo, guys. Kaya tama po itong si Miss Sas Rogando Saso sa kanyang panawagan. Kailangan po nating manawagan, mga kaibigan. Hindi po tayo papayag na basta-basta na lang na gagawin nila dyan sa kamera yung gusto nila. Na pag gumastos sila, mga kaibigan, sky's the limit. Wala kayong pakialam sa amin. Certification lang ipapakita namin. Papayag ba tayo sa ganon? Certification lang? Di ba hindi? Kailangan natin, mga kaibigan, katibayan. Mga documents, mga evidence. Kaya nga, sabi natin, resibo. Ito po, mga kaibigan, pangalawang mukha. Nako, ito na, pangalawang mukha. Yan o. Tandaan nyo to, mga kaibigan. Ayan na. Sino ba yan? Sino ba to? Sino na nakakilala dito? Sino ba yan, Foodinet? Hindi namin kilala yan. Ayan o. Ayan, ang pangalan niya, mga kaibigan, ay si Senior Deputy Speaker ng Pampanga 3rd District, Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Ayan, si Aurelio Dong pala to, Gonzales Jr. Yan ang huwag niyong kalimutan ng mukha, mga kaibigan. Anong sabi niya dito, guys? Okta survey results, nagpapakitang suportado ng mga Pinoy ang Kamara sa CIFs. Sabi po daw ni Gonzales, mga kaibigan. Suportado daw ng mga Pinoy, mga kaibigan, yung mga nangyayari ngayon kay Tambaluslos. Sino kaya sinasabi? Saan kaya sila nag-survey? Paano siya naging suportado ng mga Pilipino? Ay alam na ng mga tao kung anong ginagawa nila sa Kamara. Tapos sasabihin mo, suportado ng mga tao? Itong si Gonzales? Saan nyo sinurvey yan? Baka sa Mars kayo pumunta? Kasi ang alam ko talaga, guys, mga kaibigan, kung titingnan nyo po sa mga Facebook, grabe po ang patikos dyan kay Romualdez, guys. Dahil po sa nangyaring gulo sa CIF dyan sa Kamara.
na nagkaalaman po mga kaibigan na ito pong si Tambaluslos ay nag-fund po, nagbigay po ng fundings sa mga makaliwa para po sa demolition job kay VP Sara Duterte. Alam ng lahat yan eh. Pero bakit dito sa survey, mga kaibigan, ito pong si Gonzales, sinasabi niya na pabor daw ang mga tao kay Tambaluslos. Suportado daw si Tambaluslos. Eh, sa tingin ko mga kaibigan, kasi tinignan ko sa Facebook ko, chinek ko sa Facebook ko, wala namang may gusto kay Tambaluslos. Pero sa survey mga kaibigan, at si Gonzales, gusto niyang palabasin na itong si Romualdez guys, mas sikat pa ngayon kay VP Sara. At gusto nilang palabasin mga kaibigan na wala na pong Duterte guys. Panis na po, laos na po ang mga Duterte. Yan ang gusto nilang sabihin ngayon. Yan ang gusto nilang ipapakalat. Na wala na daw Duterte, tapos na daw yung kasikatan ng mga Duterte. So anong gusto nyo? Si Tambaluslos ang pasisikatin nyo? Parang ganon. Ipagpapalit ba natin ang Duterte kay Tambaluslos? Sus Mariosep, no? Ang sakit sa ulo niyan. Ang sakit sa ulo niyan. Papayag ba kayo? Si Tambaluslos ipalit natin sa mga Duterte? Ewan ko lang, ha? Ewan ko lang, ha? Di ba? Sino may gustong ganon? Ha? Sino may gustong ganon? Wala, di ba? Alam natin mga kaibigan na mga Duterte hanggang ngayon, wala pa pong kapantay niyan guys. Wala pong, kahit yung survey po ni Pangulong Digong, mataas pa rin hanggang ngayon mga kaibigan. Kahit hindi na po siya Pangulo, wala na siya sa pwesto. Mataas pa rin ang ratings po ni Tatay Digong dahil sa ginawa niya sa Pilipinas. Pero ewan ko, bakit nyo gusto ang Tambaluslos? Hindi ko maintindihan. I mean, kung gusto nyo si Tambaluslos, sige. Pero hindi siya pwedeng maging Pangulo. Sa totoo lang guys, real talk po tayo. Wala pong ano to ha. Real talk po. Wala pong halong ano to guys ha. Walang halong joke. Seryoso tayo mga kaibigan. Gusto nyo ba maging Pangulo si Tambaluslos? Iboboto nyo ba siya? Kayong mga bashers dyan, kayong mga makikitid ng utak, isipin niyong mabuti kung siya ang magiging Pangulo natin sa 2028. Isipin niyong mabuti anong mangyayari sa Pilipinas. Eh ngayon nga, hindi nga siya na nagsasalita eh. Kasama na rin ito si Tambaluslos, parang pinsa niya, hindi rin nagsasalita. Tahimik lang kayo. Palagi niyong dinededma ang mga issue. Di ba? Palagi niyong dinededma ang mga nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Tapos sasabihin nyo, yan ang ipapalit sa Duterte? Si Tambaluslos. Ay di maging Tambaluslos na yung Pilipinas? Ay, naku, Diyos ka. Diyos ka, Marimal. Ay ko anong gagawin ko sa inyo. Di ba? I mean guys, no, alam natin, syempre, ang Foodinet po, bias naman talaga kami mga kaibigan, di ba? Sinabi ko naman sa inyo yan. Vocal po kami niyan eh. Bias naman talaga ako, kami, no, dito. Kami team Foodinet, bias po kami. Kasi nga, Duterte kami guys eh. Suportado po namin si VP Sara Duterte. Suportado po namin si Tatay Digong. In fact, suportado namin lahat ng mga Duterte na mga opisyal, no, katulad ni Bantag. Suportado namin si Bantag. Kasi Duterte yan eh. Kung tumakbo lang si Atty. Panelo eh, suportado din namin yan. Sila Harry Roque. Kasi nga alam namin guys, Duterte yung mga yan. Pero mga kaibigan, ipagpapalit ba natin Duterte sa Tambaluslos? Naku! Bahala kayo sa buhay nyo, kayo na lang. Bahala kayo kung gusto nyo. Yes, Inday Sara lang, sapat na. Kailangan natin ng Duterte mga kaibigan sa 2028 for presidency. Dapat po i-push natin yan mga kaibigan. Yun lang po ang tanging pag-asa ng Pilipinas, Duterte. Kasi alam natin guys, alam nyo naman lahat, na ang mga Duterte po, hanggang ngayon wala po silang bad record. Wala tayong nakikitang bad record. Yung confidential fund, sinadya nila yan.
para masira si VP Sara. Pero kung tutuusin guys, lahat naman talaga dyan may confidential funds. Bakit ang mga Duterte lang ang sinisilip? Pati Davao sinilip nyo. Kasi nga, demolition job. Yun naman talaga ang gusto nyo. Masira ang mga Duterte. Di ba? Masira si VP Sara. Yun naman talagang gusto nila eh. Ano pa ba gusto nila? Pero huwag tayo mag-alala mga kaibigan dahil ang babangga po sa mga Duterte, giba. Di ba? Wala po makakabangga dyan. Kahit anong gawin nyo dyan, hindi kayo magwawagi. Di ba? Pagtatawanan lang namin kayo. Basta ito lang po masasabi ko dyan, no? Hindi nyo pera yan. Ang kakapal nyo mangulimbat dyan. Ha? Yes, Sara lang ang malakas. Sara lang ang malakas. Duterte lang po ang malakas, mga kaibigan. Tama po, siyampay, no? Halos lahat ng kinita ng Pilipino napunta sa tax. Income tax, real property tax, value added tax, kuryente, tubig, pagkain, alak, sigarilyo, transportation, hospital, etc., etc., etc. May tax lahat yan. Tapos, saan napupunta ang mga tax? Sa bulsa nila. Dahil ayaw nila maglabas ng resibo. Di ba sabi nga ni Mayor Magalong, ang pera po ng mga mamabatas, ang pera nila sa bahay, magkano? Billion? Ang pera nila sa kahadiyero nila, billion? Ayop, ibang klase kayo. Ang yayaman nyo. Sa bahay pa lang yan, wala pang bangko yan. Kasi hindi naman nila pwede i-bangko yan kasi pag binangko nila yung pera na yan, matitrace sila. Money trail, di ba? Magkakaroon ng money trail. So hindi po nila ibabangko yan, guys. Kaya nga sabi ni Mayor Magalong, ang mga pera ng mga yan nasa bahay. Nakatago lang. Baka nasa mga bunker yan, no? May mga bunker sila. May mga underground sila. Andun yung mga pera. Dami. Imagine nyo, gaano karami ang 1 billion, guys? Ang billion na puro cash. Imagine nyo kung kaano kataas yun. Di ba? Gaano karami yun? 1 billion cash. So, panawagan po guys, no? Panawagan po, huwag nyo kalimutan. Hashtag, hindi nyo pera yan. Yan lang naman eh. Yan lang po ang gusto natin mga kaibigan. Sabi ni Newton Bagalihog, Sir Foodie, laki ng binabayad ko sa tax, 500k plus pa. Ha? Ang laki naman yan, Newton Bagalihog. Isang taon mo yan? Grabe. Hindi nilalagay sa bangko, mamatrace kasi. Matitrace kasi pag sa bangko eh. Kaya ang ginagawa nila guys, meron sila mga kahadiyero sa bahay. Sabi, mga lalaki daw yan eh. Talagang nakalagay yan doon, no? Na-preserve po yung mga pera nila. Tapos yung iba guys, yung pera nila, ini-invest po nila yan. Ini-invest nila yan para hindi po matrace. Ginagawa nila, kina-convert nila into business. Yung iba nagpapatayo ng mga condominium. Yung iba nagpapatayo ng mga mall. Para hindi po halata guys. Yung pera na kinulimbat nila sa bayan, sa kaban ng bayan, ginagastos din nila. Para hindi po matitrace ng gobyerno. Kasi may mga dami yan eh. So imagine niyo yung mga kaibigan, ilang taon po sila dyan sa Kamara, tsaka itong mga senador, ilang taon sila dyan, ilang taon sila mamayagpag dyan, magkano nang inipo nila? Ang saklap no? Wala man lang tayong maski pisik-pisik lang ba, no? Pisik-pisik na pera ba? Papisik-pisik na, piksi sabi yung pera diri, konting pisik-pisik lang ba? Di ba? Wala. Imelda Aquino, good evening for the net, watching live from Japan. Ayan, si Imelda Aquino, andito. Japan yan, ha. Sir Pudini, Anino ni Tambaloslos, hindi na namin kilala yan sa bayan namin. See? Vilata Galban, sabi niya, sa bayan daw nila, hindi daw nila kilala, hindi man lang daw na, kahit nga daw Anino, hindi nila kilala si Tambaloslos. Ibig sabihin, guys, wala talagang may alam sa kanya. Ang ginagawa niya ngayon, guys, demolition job.
para siya ang sumikat. Tapos ito naman mga Okta research, ito mga research, ito mga survey na to, mind conditioning yan. Binabayaran nila yan. Para sila ang bumango. Ang mga Duterte, syempre sisiraan nila para mawala na sa picture mga kaibigan. Pero hindi nila alam, ang mga Duterte supporter, napaka-solid. Kahit anong gawin nyo. Sa bagay, may mga vlogger kasing bumaliktad, sayang, Ewan ko, may mga vlogger din kasing mga makikitid din ang utak, ewan ko lang, ha. Kasi dati naman sila mga Duterte, bakit nila iniwan? Mahilig talaga sila mang-iwan, Kami guys, from the beginning, hindi po kami nang iwan. Duterte talaga kami mga kaibigan, all the way hanggang ngayon. Hindi po kami bumaliktad, hindi po kami pupunta kay ganito, hindi po kami nag-change ng kandidato. Duterte pa rin kami hanggang ngayon mga kaibigan. Hindi po namin sila iniwan. Pati si Bantag, hindi namin iniwan yan. Pero ewan ko sa ibang mga Duterte, bakit po bigla na lang silang nagbago? Mariosep, magkano kaya bayad? Wala akong sinabi, sabi ko lang magkano. Oo, nagsanib pwersa ang mga anti-Duterte, Nagsanib pwersa silang lahat. Sige, magsanib pwersa kayo, bahala kayo sa buhay. Basta tayo, solid Duterte tayo. VP Sara for 2028. Hayaan lang natin magtrabaho ang ating Vice President Duterte, Hayaan lang natin siya. Hayaan lang po natin. Bahala na po ang Panginoon. Ipasa Diyos na lang natin mga kaibigan, lalo na yung mga naninira, Ito guys, papakita ko sa inyo mga kaibigan. Good vibes tayo, Good vibes. Okay? Para lang magkaroon tayo ng positivity ngayong gabi. Ipapakita ko lang sa inyo guys. Wait lang ha. Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan ng likes, pakituslok po. Dagdag lang po sa channel namin. Sa mga hindi pa po nag-like, sa mga hindi pa po nag-subscribe, nakikisuyo po kami guys. Para lang po madagdagan lang po yung likes natin sa subscription sa channel natin. Promise, walang bayad yan. Libre lahat yan. Pati pag-share ng video, wala ding bayad yan. Alright? So ano pang hinintay nyo? Tuslok-tuslok na! Ito na po, play na po natin mga kaibigan. Ito na po si VP Inday Sara. Ayan po, bumoto po siya guys. Tinulungan tayo ng PAMELEC at ng Public Attorney's Office na meron kaagad representation ang mga teachers natin kapag merong silang kaso na gusto i-file, merong threats sa kanilang buhay, meron silang legal support. Pangalawa, ang Department of Education, meron tayong command center. For this election, pinakiusapan natin ang Commission on Elections kung pwede sabay na ang command center ng Department of Education and ng COMELEC kasama na yung PNP para mas mabilis ang coordination dahil nakalagay sila sa isang lugar lang. Did we make monitored harassment as teachers? So far, wala pa. Papunta pa lang yung Chief of Staff ng Department of Education sa command center ng Department of Education. So, malalaman namin kasi yung reporting namin will be 12 noon, 3 p.m. and 5 p.m. and beyond kung meron kang mga bilangan na sumobra ng 5 p.m. Nananawagan ako sa lahat ng mga kababayan natin na lumabas at bumoto ngayong barangay elections and sangguni ang kabataan elections. Napakahalaga ng role ng ating mga barangay officials sa ating pamahalaan dahil sila yung tinatawag natin na frontliners. Nasa communities natin sila, nasa grassroots natin sila, and napakahalaga ng kanilang pagtatrabaho para yung serbisyo ng gobyerno, lahat ng trabaho ng gobyerno ay nagpe-penetrate doon sa ating barangays and communities. Yan po mga kaibigan, si Vice President Sara Duterte, palakpakan po natin mga kaibigan, napakasimple lang po. Napakasimple lang talaga niya, Sobrang down to earth po mga kaibigan itong mahal natin na Vice President. Yan ang sinasabi natin guys. Simple lang po si VP Sara. Wala pong mga pautot-utot yan, wala pong mga pasikot-sikot yan. Simpleng tao lang po yan guys. Ganyan lang po siya. Tingnan nyo yung ano niya.
Oh, si Susan Aviles, hello, good evening po, idol, Foodinet sa lahat. Ayan, dito po si Susan Aviles, ayan. Si Albert Abay-Abay, mas the best talaga ang Duterte for president at Rafi Tulfo for vice sa next election. Ayan. Newton Bagaliho, good evening po, Ma'am Susan Aviles. Ayan. Kada Pisali, ayan. Ace, magkano binigay ni Tamba sa'yo? Kumita si Tamba, kumita. Ayan po mga kaibigan, no? Ayan po si VP Sara. Ito na po guys, papakita ko na sa inyo. Dinumog po siya ng tao at kumain po siya ng fishball o kaya chicken ball. Ito po. Panoorin po natin guys. Ganito po siya ka down to earth. Talagang pangmasa po talaga siya mga kaibigan. VP for the content, kanong fishball imong gipalit? Ayan o. Okay, may naala yun. Magawa. Gigotom ka, VP? Oh. Breakfast. Alam kumain ng fishball ah. Oh. Simple lang siya mga kaibigan. Thank you. Thank you. Wow. Wow. Vegan voter. Yan po ang Vice President Sara Duterte mga kaibigan. Yan po ang magiging future president natin. Ganyan po siya guys. Nakikipag-interact po siya sa mga masa. Yan o, kumakain ng fishball, kumakain ng chicken ball. Ngayon mga kaibigan, ang dami ngayong umiiyak, ang daming bitter dahil po sa ginawa po ni VP Sara. Bakit daw kumain siya ng fishball? Anong pakialam nyo? Kumain din kayo ng fishball? Bakit daw yung Vice President ko nag-street food daw? Bakit daw kumain ng... Sus Mariosip naman talaga kayo? Anong gusto nyo sa... Tao lang din yan. Si VP Sara tao lang din yan. Katulad lang din natin yan. Vice President lang siya. Pero kumakain din ng fishball yan. Hindi yan katulad ng iba na laki sa layaw, ha? Laki sa layaw, laki sa luho, hindi marunong kumain ng fishball. Di ba? Pati ba naman yung pagkain ng fishball? Ha? Bitter kayo kay VP Sara? Grabe naman kayo. Yes, pangmasa talaga si VP Sara. Yan ang kailangan natin mga kaibigan, yung nag-resonate, yung mga ginagawa niya sa masa, yung naiintindihan ng mga masa, guys, naiintindihan natin. Yan ang kailangan nating president. Hindi natin kailangan yung mga presidente na magaling lang magsalita sa una. Ang galing magsalita, ang galing mangako, pero pag naging pangulo na, dead man na, hindi ka na kilala. Wala na siyang pakialam sa'yo. Sino ka ba? Oh, ganun na. Who you? Pag naging pangulo na, wala na. Goodbye ka na. Bye-bye. Hindi na kita kilala. Pero ang mga Duterte po, mga kaibigan, yan na, Vice President na yan. Pero tingnan mo siya. Tingnan mo yung character niya, guys. Vice President yan, pero tingnan mo yung character niya sa mga tao. Talagang welcome na welcome siya ng mga tao, guys. Dahil po sa kanyang pagiging down to earth. Napakasimpleng. Simple lang siya, guys. Wala pong mga burluloy or wala pong mga ano. Ganyan lang po siya, guys. Yes! Newton Bagalihog, laki sa luho. Yeah, prox! Yes, she's not a pretender. Ang mga Duterte po, hindi po yan mga great pretender, guys. Nakita niyo naman si Tatay Digong, di ba? Napakasimpleng tao. Kaya guys, ang importante dito guys, sa pagiging president, yung simple, yung puso niya, andun sa masa. Nasa tao yung puso niya. Kasi pag bumoto tayo ng mga mayayaman na, wala na pong pakialam yan sa mga mahihirap pag nanalo yan. Ang mga kamiting niya, mga mayayaman, mga oligarko, hindi na yan lilingon doon sa masa. Ganyan yan mga yan. Maniwala kayo sa akin. Nangyari na nga sa atin ngayon eh. O, deadma. Ang dami ng issue, deadma pa rin. Di ba? Kaya guys, itong panawagan po natin, no, panawagan ni Miss Sas Rogando Sasot, sana po matupad ito guys dahil lahat yan makikinabang pag natupad yan.
Malamang sa malamang, pag natupad yan, baka wala na sigurong kongreso. Wala na sigurong kamara, baka tanggalin na yung kamara na yan. Kasi kung talaga magkakalabasan na po ng baho yan, magkakalabasan ng mga resibo, at marami pong mga hindi na-account ng mga pera, nawawalang mga pera, malamang marami talaga matatanggal dyan. At marami pong makakasuhan at makukulong na katulad po ni Janet Napoles na nakulong ngayon, nahatulan ng 108 years na pagkakulong. Sus, Mariosep! Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba talaga nila batikusin si Martin Romualdez na ito dahil nga di umano sa patuloy na talagang pagbobolja nila kay Vice President Sara Duterte na talagang ginagampanan niya lang naman ang kanyang trabaho para sa bansang Pilipinas. Kaya naman mga kababayan, ipakita nga natin ang suporta natin kay Vice President Sara Duterte sa comment section at ating pag-uusapan.